Nagbabalik po ang saganang mamamayan, Engineer Felma, siguro mabilis na lamang, ginakapos tayo ng oras. Sa ngayon ho ba, may mga mini-maintain na ho ba tayo mga high-density projects po ng ating pamahalaan? Meron po. Sa ngayon po, mayroon tayong 5 na ongoing ang construction. Opo. Isa nga ho sa una dyan, yung Ambaka na nasa Valenzuela. Ugong, no? Yan po ay 1,440 po na units kasi ho para sa 1,440 na member beneficiaries. Meron din po tayo riyan sa may Pasong Tamo na 109 member beneficiaries po. At yung Ernestville po dito sa Gulod sa Quezon City ay 212 naman pong member beneficiaries natin. At yung beneficiary doon mismo sa community na yun? Sila mismo? Sila po sa komunidad. Kaanib po sila sa asosasyon na. Pero dyan, ang gusto kong itanong doon, paano natin may encourage ang mga komunidad o mga asosasyon na mag-undertake ng mas maraming ganitong uri ng pabahay? Ibig ko sabihin, kapag na-initiate natin ito, na-facilitate, dadami ang mga komunidad na mayroong kakayahan na magpatayo ng kanilang bahay, mariresolve natin sa kalaunan yung problemang, yung acute housing problem natin. Ngayon, ano bang ahensya ng gobyerno o sino ba yung dapat magmalasakit para ma-initiate natin, mapabilis, ma-facilitate yung high-density housing project, Engineer? Sa ngayon nga po ay bagong programa po ito sa ilalim ng Social Housing Finance Corporation. 2013 lang po. 2014 po talaga nagsimula ng paglulunsad. Ay nakita nga ho namin na napakagandang proyekto ho ito para sa ating mga informal settlers, lalong-lalo na ho para malinis natin itong waterways natin dito sa Metro Manila at saka yung mga nakatira ho sa danger area. Sa tingin ko po itong housing summit na ilulunsad o kaya nilunsad na po ay marami ho tayong pwedeng batas na panukalang batas na pwedeng gawin patungkol ho rito sa pag-assistance na ibibigay natin sa mga informal settlers, lalong-lalo na ho sa high-density housing na ganyan na programa ng social housing. Mga magkano po inaabot yan monthly? Yan po ay, yan pong proyekto namin sa ngayon ay 450,000 po ang binibigay namin maximum loan. At yan po ay babayaran ng mga kaibigan nating informal settlers sa halagang 1,300 isang buwan. Sa scheme po na murang-mura, 10% gradual scheme. Mga ilang taon naman yun babayaran, Engineer? 30 years po. Pwede na. 1,300 to condominium na po sila. Condo type po. Yan pong sa Ambaka ho ay 28 square meter po ang floor area at meron ho silang loop na 14 square meter. Kaya po lahat po yan ay nasa 42. Qualified po ba ako dito? Hindi na po siguro. Paano kung halimbawa, ang pagkaraniwang household engineer ay ang kanyang miyembro ay 5 hanggang 6 na miyembro ng isang pamilya. Sapat ba yung 28 square meters na pabahay? Yung pong numero or number po ng household para ho sa 28 square meter ay hanggang 4 po na member ng pamilya. Hanggang 4 po. So, kasi may kwarto po sila sa taas na 14 square meter po. Nakita sa TV ko yung kanilang model unit. Maganda ko. Sa baba, tapos merong parang itaas nila. Yung loop po. Yung loop, ang tawag na doon. No? Pwede maglagay ng mga 2 kwarto na tulugan. Nakakatayo ho sila ron sa taas. So, sa pagpapaliwanag mo kanina, Engineer, parang napansin ko na may kakailanganin siguro mga ilang panukalang batas para kung ang pag-uusapan ay pagpapabilis o siguro pagpapalakas nitong ganitong uri ng pagpapabahay. Tama ba 'yan? Tama po. Naku, sa tingin ko kung malaki may tutulong diyan ng ating party list, yung wasagip kung babalik si Daniel Barrion, hindi ba? Ay, aprobado na 'yan. Basa po ako ng ilang mga text, may kinalaman po sa ating box of Puli. Oo, tama po kayo kung dati ganap na tayo malaya para harapin ang lahat ng kahirapan sa ating bansa. Jim ng Pampanga, sa kasalukuyang administrasyon, lalo tayo nawawalan ng kalayaan kasi maging ang tinatawag nating Kalayaan Island Reef ay inukupan na ng China. Fred ng Nueva Vizcaya, hindi po dahil sakop pa rin tayo ng kahirapan at pandarambong ng mga korap na politiko. Jason Collado ng Cavite, hindi pa malaya ang Pilipino sapagkat puro korap ang mga namumuno sa atin. Tuta pa din tayo ng ibang lahi dahil lahat dito sa atin, China. Mr. Ronald Torres ng Bukawi. Good morning po sa inyong dalawa.
Kong at Jen, opo, ang sagot ko, malaya na tayo. Ariel Rafaelia ng Quezon City. Hindi, habang maraming naghihirap at matinding korupsyon, ang kalayaan ay isang salita. J. Flores ng Oriental, Mindoro. Hindi, kasi alipin pa rin tayo ng kahirapan at ng mga mapang-aping mayayamang negosyante na patuloy na kinakawawa ang ordinaryong manggagawa. Mon Gado ng Parañaque City. Kong, Jen, Godoy M, hindi, sakop pa rin tayo ng kahirapan at korupsyon. Rudy Bernardo ng Binangon ng Rizal. Hindi, dahil lahat ng politiko nakaupo, pansarili lang ang iniisip, nagnanakaw pa. Ed Morales ng Mabalacat City, Pampanga. Naku, napakarami po naming text, hindi po namin gano'n nabasa, no ha? Pero ganun pa man, ang resulta po ng ating Vox Populi sa pakikipagtulungan po ng ating mga kaibigan mula po sa One Sagip Party List Group. Ganap na nga bang malaya ang mga Pilipino? Ang nagsabi ng oo, 25.1%. Ang nagsabi naman ng hindi, 74.9%. Kong. Marami kasing umaalipin pa sa atin dyan. Opo, marami pang Bagamat malaya ka na, Oho. sa salitang, o sa pakahulugan ang salitang malaya. Opo. Pero kung inaalipin ka naman ng kahirapan, sa ibang para inaalipin ka naman ng kawalan ng tirahan, o kaya naman inaalipin ka ng karamdaman, Opo. kailangan siguro maging malaya na tayo sa lahat ng ganitong mga social problems para siguro maiingat na natin Opo. yung ating bansa at masabi na natin, ganap na tayong malaya. Bagay siguro sa madaling panahon kong yung kawalan at kalayaan sa tahanan, baka masolusyonan na. Di ba? Alam mo, yung solusyon sa kawalan ng tahanan, yan ang dapat na pagpursi. Kasi pag nagkaroon ka ng tahanan, magkakaroon ng inspirasyon ng isang, isang pamilya. Marangal no? Magkakaisa't isa na yan sapagat meron na silang pinatutungkulan Meron na silang isang matatawag na tahanan na kanilang sarili. Magsisimula dyan ang isang magandang kinabukasan. Engineer, baka meron kang gusto idagdag? Nagpapasalamat lang po ako ng marami sa pagkakataong ipinagkalob ninyo sa Araw ng Kalayaan. Opo. At masasabi rin ho natin na yung nabanggit ni Kong Dante Opo. na kalayaan sa pabahay ay masasakatuparan po natin yan sa tulong po ng mga nasa pamahalaan natin. Ayan. Salamat po sana, Engineer. Meron pang Salamat next time, po. ano? Salamat po. Huwag lang ito ang una, ha? Apo, salamat. Mga kaibigan, binabati natin ang maligayang karawan siya na Jel Miranda. Jel, happy birthday! Kahapon po ang karawan naman ni Ma'am Cristina Alcantara. At bukas po, ang birthday naman ang ating control engineer, Chris Narvaez, at ni Kuya Arnel Rayos. Binabati naman ho natin, pinababati po ito ng nanay ko, ang Kuya Alejandro Motok, na kasama daw po nila isang araw, at si Ate Cheryl Gonzaga, na kununod daw po lagi ng Saganang Mamamayan. Kong? Wala na pong oras, mga kababayan. Ito po ay Biyernes ngayon, Jen. Opo. Huwag po kayong malulungkot dahil 2 araw lang kaming mawawala. Hanggang Lunes po, magsama-sama ulit tayo. May salamat, magandang umaga po sa inyo lahat.